Ayan po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magsisimula na ng ating gawain at lahat po ay inaanyayahan na po na pumasok. At tayo po'y magbigay ng katahimikan para sa ating pananambahan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Purihin po ang kanyang mga salita, manatili po tayong nakatayo para sa pambungad na awitin at susundan ng pambungad na panalangin ni Brother PJ. Kaluwalhatian mo at kagandahan mo, sa'yo'y nagagalang, lahat nagagalang, at sa liwanag mo, dilim ay nanglaho, nayanig sa tingin mo, nayanig sa tingin mo. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Nananatili siya, bukas ay hawak niya, ang simula't wakas, ang simula't wakas, sila'y nagkaisa. Espiritu't Ama, si Kristo na alay, leyon ang kaparan. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Tunay nga, O Diyos, na ika'y dakila sa lahat. Makapangyarihan at ang inyong pag-ibig sa amin ay walang hanggan. Salamat sa inyong kabutihan, O Diyos, sa buong linggo na ipinaranas mo sa amin, sa inyong mapagpalang kamay, ang inyong kapangyarihan ang siyang sumasa amin sa lahat ng panahon. Tunay nga, O Diyos, na you deserve all our praises. You deserve lahat ng aming papurit pagsamba sa inyo ngayong umaga at sa lahat ng panahon. Tunay nga, O Diyos, na narito kami ngayon
tinipon mo kami upang kami magpuri, sumamba, dakilain ka, papurihan, pasalamatan, ibigay ang aming lahat ng pag-ibig ng aming pasasalamat sa inyo dahil sa mga bagay na inyong ginawa sa amin. Tunay nga, O Diyos, na ikay dakila, tunay nga ikay nasa inyong luklukan, O Diyos, pero nakikita mo kaming lahat at kasama mo kami sa lahat ng panahon. Salamat, O Diyos, dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon ng tulad ng ganito para ipadama sa inyo ang aming pag-ibig, pasasalamat sa pamamagitan ng aming pag-aawitan, sa pamamagitan ng aming pakikinig ng inyong mga salita, sa pamamagitan, Panginoon, O Diyos, ng aming mga panalangin na iahandog sa inyo mga pasasalamat. Dahil nga sa inyong kadakalaan, O Diyos, nakikita mo kami lahat, ang katayuan ng aming puso, katayuan ng aming buhay. O Diyos, kung sakali mang may hadlang na kami makalapit sa inyo, ito ay hinihingi namin ng tawad. Nang sa gayon ay buong puso, buong buhay, buong kaluluwa namin maibigay sa inyo ang aming pagpupuri at pasasalamat ng walang hadlang. Dahil alam naman namin, O Diyos, na ikaw yung mapagpatawad na Diyos, ikaw yung mapagmahal na Diyos. Kaya nga, O Diyos, lumalapit kayo sa inyo na sa gayon ay mabigyan ka namin ng higit na papuri. Tunay nga, O Diyos, sa umagang ito, iba't ibang taong gagamitin mo para ipahayag ang inyong kabutihan sa amin. Iba't ibang tao din ang gagamitin mo sa umagang ito para kami ay makapagpuri sa inyo, maipahayag namin din ang pagpupuri namin sa inyo. Sa pamamagitan ng mga tumutugtog sa harapan, mga ginagamit ninyo, mag-lead para sumamba sa inyo, umawit at magsaya sa inyong piling. Nawa ang inyong presensya ang siyang laging sumaamin. Tulungan mo kami, O Diyos, na lalo ka mabigyan ng papurit pasasalamat sa umagang ito dahil you deserve all these praises. You deserve all of our voices, whether it be singing or thanksgiving, sa iyo namin iaada ang lahat ng ito, O Diyos. Kaya nga, O Diyos, alam namin na ipaparinig mo sa amin, ipaparamdam mo sa amin ang inyong presensya. Alam namin na kayo ay kasama namin at lalo pa higit, O Diyos, ipadaman ninyo sa amin ang inyong pag-ibig at malugod at maluwalhati kayo sa aming pagsamba ngayong umagang ito. Buksan niyo po ang aming puso at isipan sa umagang ito sa mga salitang aming maririnig mula sa inyo bilang inyong response sa aming expression of love at kami naman ay makikinig sa inyo ng buong buo. Papamuhay namin, O Diyos, ang lahat ng inyong mga sasabihin, mga salitang ibibitawan sa umagang ito sa pamamagitan ng inyong tagapagsalita. Kaya nga, O Diyos, itago mo po siya sa inyong presensya at mangusap po kayo sa amin sa umagang ito. Ang aming puso, ang aming isip, ang aming pandinig ay bubuksan namin. Ang aming focus ay magiging sa inyo lamang. Kaya nga, O Diyos, purihin ka at ang aming pasasalamat ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po na narito sa simbahan, pati na po sa kanilang mga tahanan. Kamustahin po natin ang bawat isa dahil kay sarap sa feeling na tayo naman muli nagsama-sama. Sabihin po natin sa ating katabi, kamusta ka na, kapatid? Amen. Tayo po magkamayan at magpuri sa Panginoon dahil kay sarap sa feeling na muli tayo magsama-sama. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayo nagkasama-sama upang umawit, magpuri sa Kana'y sumamba. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita. Sarap ng feeling, di ba pagsama-sama lagi pinupuri siya. Kay sarap ng feeling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umawit, sabay na sumasamba. Sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama? Muli, kamusta ka na, kapatid? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli naman tayo nagkasama-sama upang umawit, magpuri sa Kana'y sumamba. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita.
Sarap ng feeling, di ba pagsama-sama laging pinupuri siya. Kay sarap! Kay sarap ang feeling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umawit, sabay na sumasamba. Kay sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama. Kay sarap! Kay sarap ang feeling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umawit, sabay na sumasamba. Ang sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama? Ang sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama? Ang sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama? Amen! Patuloy po tayong pumawit, magalak sa Panginoon because God is good. And all the time, God is good. Sabi nga po sa Corinthians, 2 Corinthians 5:20, therefore we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Tunay nga tayo ang mga ambassador ng Christ, kaya dapat lamang natin ibigay ang the best na papuri sa Kanya para may bigay at masuklian lahat ng mga ginawa niya sa atin. Amen po ba? Kaya tayo po'y lahat magsasaya at magpupuri sa Panginoon. Kaya palakpak po natin ang kamay at magpuri sa Panginoon. Amen! Dakilang biyaya, kami binalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila ka totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Dakilang biyaya, kami binalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Kaya hindi tayo magpapapigil sa pagsamba. Amen! Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila ka totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, mapupurihan ka.
ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Amen! Tunay nga napakasarap sa feeling at tayong lahat ay magsasaya at pupurihin ang Panginoon dahil sa kanyang binibigay ng mga biyaya at sukdulang biyaya na binibigay niya sa amin. Kaya patuloy natin isusuklihan lahat ng ginawa niya sa atin. At patuloy tayong magpupuri at magsamba sa Panginoon. Kahit hindi tayo karapat-dapat sa kanyang habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na manira ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusa, nararapat sa akin. Anong habang sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran
tunay ngang dakila ang iyong pangalan, Lord. Tunay ngang ang iyong biyaya ay sukdulan at sapat na higit pa, Lord. Patuloy niyo kami pinagpapala sa aming buhay. Salamat sa patuloy na pagpapala, patuloy na paglilid at paggagabay sa amin sa araw-araw na naririto kami, Lord. You never failed us. You never failed to love us, Lord. Tunay na unconditional ang iyong binibigay na pagmamahal sa amin, Lord. We are here to spend our life to you, Lord. Ibibigay namin ang the best sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Lord. Ibibigay namin ang lahat ng aming makakaya na sa gayon maparangalan namin ang iyong pangalan. Itataas namin at ikaka-proud namin ang aming pagpupuri at pagsasamba. Ibabahagi namin ang iyong mga salita at sa gayon maramdaman din nila ang iyong mga pagmamahal, Lord. Dahil sa iyong kadakilaan at sa sukdulang biyaya na binibigay sa amin, our faith will be stronger at your presence, Lord. Dahil alam namin ang iyong pag-ibig ay mas malawak pa kaysa sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, patuloy niyo po kaming i-bless at patuloy na palagoyan sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Lord. Kayo po ang patuloy na maggabay sa bawat gawain dito sa church, Lord. Kaya naman, ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po ang bawat isa. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating mga pasasalamat at patotoo. Sino po ang mga pinagpala? Hello. Nagpapasalamat lang po kasi binigyan po ulit ako ni Lord na panibagong taon po sa buhay ko. Yun lang po. Magandang umaga po. Ako din po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi ngayon po talaga yung birthday ng anak ko. Yung 1 taon na po siya. Nagpapasalamat po ako kasi binigyan siya ng panibagong taon. Tsaka nung nakaraan ko po kasi nagkakasakit po kasi talaga yung baby ko. Pero nung bago po siya mag-birthday, pinagaling na po siya ng Panginoon. At ikiniklaim ko po yun na hindi na po siya magkakasakit. Yun lang po, salamat sa Panginoon. Sino pa po? Sino pa po ba? Purihin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayong lahat ay pinagpala ng Diyos kasi nandito tayo sa presensya ng ating Panginoon. Wala tayo sa kung saan-saan. Tayo'y mga mahalaga sa Panginoon. Kaya ako naman, ang aking commitment sa Panginoon na hanggat ako'y may lakas, ipangilin ko ang araw ng pagsasamba. Ang araw na iisa lang ang hinihingi ng Panginoon para sa Kanya. 6 na araw tayong pinagtatrabaho at ang 7, tayo'y papahinga para sa Kanya. Yan lang ang Kanyang hinihingi. Ba't hindi pa natin ibibigay? So, kaya yun ang aking commitment sa Panginoon. Sabi ko, hanggat ako'y bibigyan na ng kalakasan, kalusugan, ito'y aking ipagpasalamat sa Kanya. Ang aking presensya dito sa pananambahan, sa tuwing linggo, ito'y malaking pasasalamat na sa Kanya. Kahit hindi man ako tumayo dito at nagpasalamat, nasa puso ko at alam ng Panginoon ang aking lubos na pagpasalamat sa Kanya. Buong pamilya namin, lagi niyang binibigyan ng kalakasan, kalusugan, karunungan para sa aming mga gawain, pag-iingat, naroon aming nadaramayan. Dahil
tuwing linggo, sinusunod namin ang nais niya sa aming buhay. Kaya alam ko, nalulugod siya sa aming buhay. Kaya hindi namin naranasan na pinaranas kami ng matinding pagsubok. Kasi pag tayo talaga ay iaasa natin ang ating buhay sa Panginoon, maniwala kayo mga kapatid ko, hindi tayo pararanasin ng mga pagsubok sa buhay. Kaya to God be all the glory. Ayun po. Pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon kasi nakita ko na po yung grades ko nung midterm. Yun po, pasado naman po. Tsaka nagpapasalamat po kasi ang dami ko pong responsibilities pero namamanage ko po lahat sa work, sa school, tas dito sa church, tas sa family. Kaya yun po, maraming salamat po sa kalakasan yung pinagkakalob niya araw-araw sa akin. Ayan po, kung wala na po, inaaniyahan ko na po si... okay. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. Pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon kasi nga po, nakita ko na po yung grades ko. Ayun, pasok pa rin po kahit papaano, pasok pa rin po sa with honors yun po. Tapos, ayun nga po, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon kasi po, nandito po yung yung kapatid ko. Ayun, magkapatid. Hindi, mama ko po yung isa dyan. Magkapatid lang mo, magkapatid eh. Ayun po. Tapos pinagpapasalamat ko po sa Panginoon kasi po, ayun, successful po yung yung sa pag-aaral nga po. Tapos, yun nga po, yung medyo okay na si mama. Kasi yun nga, lagi kong pinagpipray, alam nyo naman dito, na nagpipray ko na maging okay si mama sa, sa sakit na dinadanas niya. Ayun, tapos ayun, si ate, okay na rin po siya, mabait. Yan, salamat. Ayan po, welcome po, sister. Ayan po. At kung wala na po, inaanayahan ko na po si Pastor Jan para po sa ating pastoral prayer. Yung pong ibang bata, kung meron pa. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay mananalangin at makiisa po tayo sa ating pagdulog sa Panginoon. Yuko po natin ang ating mga ulo, tanda ng ating pagpapakumbaba sa Panginoon. At ating ipikit ang ating mga mata at lalapit tayo sa ating Diyos na Espiritu at buhay na Diyos natin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Muli na naman kami naririto sa inyong banal na harapan sa lugar na kung saan, Panginoon, itinayo mo ang iglesyang ito upang dito namin daos ang mga gawaing naukol sa iyong banal na pangalan. Ama, salamat po sa presensya ng bawat isa naririto ngayong umaga. Sa iyo po namin ipinagtatagubilin ang bawat isa sa amin naririto sapagkat ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, isang may kakayanan na kami maingatan, maproteksyonan sa lahat ng uri ng kasamaang umiiral sa mundo ito. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Ama, sa umagang ito, kung sakali man po may mga pagkukulang kami, mga kasalanan na nasa isip, nasa salita namin at nasa puso namin, Panginoon, o nagawa namin, O Diyos, kami humihingi sa inyo ng kapatawaran, paglilinis upang sa ganon, maging karapat-dapat kami makalapit sa iyong banal na harapan sa mga oras na ito. Ama, salamat po sa iyong pangako na kung kami lamang ay magtatapat ng aming mga kasalanan, ikay banal na Diyos na kami yung patatawarin at lilinisin kami
sa lahat ng aming mga karumihan. Kaya Ama, salamat sa umagang ito at inaangkin namin, O Diyos, ang iyong pagpapatawad at ang paglilinis mo sa aming mga buhay. Narito, O Diyos, pinagtatagubili namin sa inyo, Panginoon, ang gawain ito na kung saan ito yung kalooban mo na gawin namin, na kaming lahat na naririto at maging sa mga nanonood, sa kanilang mga tahanan, O Diyos, kami sumasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang iyong gusto na gawin namin, sapagkat ikaw ay Diyos na Espiritu, marapat kami sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ama, maraming salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Dahil, Panginoon, kami, mga anak mo, kami patuloy nadudulog at aming itinataas sa inyo sa umagang ito ang mga batang nasa inyong banal na harapan sa umagang ito, na kung saan sila ay dinako na kailang mga magulang dinala rito sa layuning sila ay matuto ng iyong mga salita at sumunod sa iyong banal na kalooban. Maraming salamat po, Diyos, sa buhay ng mga batang ito. Sa iyo namin ipinagtatagubilin ang kanilang mga buhay, maging ang kanilang pag-aaral, O Diyos. Dalangin namin sa inyo na ang pag-iingat mo sa tuwi-tuwi na sa mga batang ito ay maranasan nila at lalaki sila matututo ng tamang aral, tamang pag-ugali, sapagkat, O Diyos, ikaw ang kanilang ang salita mo ang kanilang pinag-aaralan. Gayon din, Ama, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng sakit at mga karamdaman. Gayon din ang mga pangangailangan ng kanilang mga magulang, patuloy na ibus mo po sa kanila, at maging ang kanilang mga pangangailangan pinansyal, Panginoon, ay maranasan din ng kanilang sambahayan, Panginoon. Dalangin din namin na ang mga may sakit o may karamdaman ng mga batang ito, O Diyos, ay hipuin mo mula ulo hanggang talampakan, at nasa ganun maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Dalangin din namin, Panginoon, na sila'y lalaki, magkakaisip, at magkakaedad na may banal na takot sa inyo, na magagamit nila ang kanilang buhay at lakas sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po sa pagkilos mo sa buhay ng mga batang ito. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mag-aama, mag-iinang ito, Panginoon, na kung saan narito dinala nila ang kanilang mga anak sa lugar na ito upang makarinig ng iyong mga mensahe. Matuto rin sila sa darating na panahon na maglingkod sa inyo. Ang mag-inang ito, Panginoon, ay patuloy na ingatan mo. Proteksyonan sila sa lahat ng oras. Ibigay ang lakas, kalusugan upang sa ganun mapangunahan nila ang kanilang mga anak sa tama at maayos na pamumuhay. Inaasahan namin, Panginoon, na ang mga batang ito ay tunay nga po siyang papalit sa mga nagkakaida na iyong manggagawa sa lugar na ito. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ama, itinataas po namin sa iyo sa umagang ito ang buong kongregasyon, Panginoon, sa pamagitan ng aming tagapanguna, si Pastor Bert, Panginoon, na kasalukuyan hindi namin kasama sapagkat gumaganap din siya ng gawain doon sa kabilang iglesia, Panginoon. Dalangin po namin sa iyo, O Diyos, na ingatan mo ang buhay niya. Bigyan ng lakas upang sa ganon ay magampanan niya ang mga tungkuling nakatang sa kanyang mga balikan. Dalangin din namin, Panginoon, ang kanyang may bahay, si Sister Joy, Panginoon. Dalangin namin ang iyong mahimalang pagkilos sa kanyang buhay. I-touch mo po ang kanyang lupang katawan, Panginoon, at bigyan ng kagalingan sa lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Sapagkat tunay, O Diyos, na nananabi kami na makasama namin siya sa ganitong gawain na kung saan kami nagkakaisa, na ang bawat itinataas namin sa inyo ng mga panalangin, O Diyos, ay maranasan namin at aming matikman ang katugunan na nagmumula sa iyo. Ama, salamat. Alam namin na kumikilos ka sa iglesia ito sa mahimalang kapamaraanan, sapagkat aming nakikita at aming nadaraman ang pag-ibig mo sa amin ay gayon na lamang, Panginoon. Kaya kami ay laging nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, sapagkat ito lamang, O Diyos, ang aming magagawa, sapagkat wala kaming magagawa kung kami, O Diyos, ay hiwalay sa iyo. Ama, salamat po ng marami. Amin pong ipinagtatagubilin sa inyo ang aming mga kapatiran na
naghahanap buhay sa ibayong dagat, Panginoon. Sila ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, sakit, karamdaman, panggigipit minsan. Dalangin namin na kumilos ka po sa may malaking pamaraanan sa buhay ng aming mga kaibigan ito at mga kapatid, Panginoon, sa Panginoon, na kung saan mayroong mga sakit, iyo po silang hipuin mula ulo hanggang mga paa at bigyan ng kagalingan sa sakit na kanilang nararanasan. Aming Ama, wala kami ibang kinikilalang manggagamot, kundi tanging Ikaw lamang, O Diyos, sapagkat Ika'y nag-iisang Diyos na kung saan pinagaling mo noon ang lahat ng may sakit at karamdaman. Inaalihan ng masamang espiritu, O Diyos, ay iyong pinagagaling. Kaya Ama, salamat. Alam namin at kapangyarihan mo, nakikilos ka sa aming kalagitnaan at gagawa ka ng pinakamainam, pinakamabuti sa amin sapagkat ito ang gusto mo. Ang plano mo sa amin ay magkaroon kami ng katagumpayan sa buhay na ito. Kaya salamat po ng marami sa pagkilos mo sa buong kongregasyong ito. Maraming salamat po, O Diyos. Panginoon, amin pong itinataas sa inyo ang aming bansang Pilipinas, na kung saan, Panginoon, dumaranas kami ng pambubuli ng bansang ang tingin sa kanilang sarili, sila'y makapangyarihan sa lahat. Kaya Ama, amin pong ipinagtatagubilin sa inyo ang mga nangunguna sa aming bansa, mula sa aming Pangulong hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa aming bansa, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng karunungan, ng katalinuhan na magagamit nila upang mapamunuan ng maayos ang bansang ito, Panginoon, na meron silang gagawin upang ang bansang ito ay makaahon hindi lamang sa kahirapan, kundi higit sa lahat sa pagkaalipin sa korupsyon, Panginoon, ay mawala na sa aming pamahalaan. At gayon din po ang mga nangunguna sa pagpapatlakad ng mga kasamaan tulad po ng droga at mga illegal na sugalan, Panginoon, ay amin pong pinagtatagubilin sa inyo. Bigyan niyo po sila ng takot upang hindi nila gawin ng mga bagay na hindi ayon sa iyong banal na kalooban. Ama, salamat po sa iyong pagkilos sa aming bansa. Kinikilala po namin, Panginoon, na walang makadadaig sa amin, walang kapapanalo sapagkat ang bansang ito, O Diyos, ay protektado mo ng iyong kapangyarihan sapagkat naniniwala kami na ang bansang ito ay kinikilala mo na isang bansang Kristiyano dito sa Asya. Kaya Panginoon, salamat po. Kinikilala namin na ikaw yung aming protektor ng bansang ito. Ama, itinataas din po namin sa inyo ang kaguluhang nagaganap sa bansang Israel, Panginoon. Dalangin namin na hipuin niyo pong puso ng hari ng bansang ito, Panginoon, na iyo po silang bigyan ng banal na takot upang sa ganon ihinto ang paglalabang ito. Sa halip, magkasundo sila sa pinakamabuting layunin na makapagdudulot ng kapayapaan hindi lamang sa kanila, kundi sa buong mundo. Dalangin namin, O Diyos, na ang mga bansang nagnanais na sumuporta sa maling pamumuhay. Dalangin namin sa iyo, Diyos, na sila po ay iyong kontrolin sa pamagitan ng makapangyarihang gawa upang sa ganon hindi nila magawa mga bagay na makapagdudulot pa ng higit na gulo sa mundong ito. Kaya maraming salamat po. Inaasahan din namin, Panginoon, na lahat kami na yung tinawag, pinili upang maglingkod sa inyo, ang aming pumpaksa na maging sa buwang ito, Panginoon, na evangelism, Panginoon. Dalangin namin na kami ay magamit mo upang palaganapin ang mabuting balita sa lugar na ito upang mas saturate namin ng ebanghelyo ang lugar na ito, na sa ganon maraming kaluluwa ang kikilala sa aming Panginoong Hesus na siyang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Kaya salamat po, pagpalain niyo po ang gawain ito na naukol sa inyong banal na pangalan. Ama, itinatas ko po sa inyo ang babae na yung gagamitin upang maghayag ng iyong mensahe sa umagang ito sa katawan po ni kapatid na Beron. Ipagkaloob po sa kanya ang ibayong karunungan, katalinuhan, kahusayan upang may paliwanag na mainam ang iyong mensahe sa umagang ito na sa maging pangpapalan lahat ang mga salitang kanilang mabibitiwan. Umaasa kami, Ama, na sa maghapong ito ay kikilos ka sa aming kalagitnaan at gagawa ka ng pinakamabuti para sa amin. Kaya maraming salamat po sa katugunan mo sa mga panalangin namin ito sa
Sapagkat ang lahat ng ito, O Diyos, ay hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen at Amen. Manatili po tayong nakatayo at buksan po natin ang ating Biblia sa Gawa 8:1-4. Gawa 8:1-4. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. At nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki at maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Purihin po ang kanyang mga salita. Maaari na po tayo makaupo. At ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng Diyos na ihahayag po sa atin ni Sister Beron. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Beron. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Ayan. Tayo po ay nasa buwan ng, at ang topic natin ay evangelism, di ba? November na. Susunod to, Christmas na. Okay. So, ang topic natin ay evangelism. So, nakapag-evangelize na po ba? Naibahagi na po ba ang salita ng Diyos sa ating mga kapatiran, dito man sa komunidad o sa ibang lugar? Dahil yan po ang utos ng ating dakilang lumikha. At ang ating title po, sasabihin ko na, baka makalimutan ko pa, Maging pagpapala, ibahagi ang salita ng Diyos. At ang ating tema, saan, kailan, paano ibahagi ang salita ng Diyos. At ang ating teksto po na binasa ng ating kapatid ay makikita sa Gawa chapter 8, verse 1-4. At hayaan niyo po na muli ko itong basahin. Ayon po sa Gawa chapter 8, verse 1-4, sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na yon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki man o babae. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa umagang ito, sa oras na ito. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo po sa amin. At salamat sapagkat binigyan mo na naman po ako ng privilege na makapagpahayag na iyong salita. Patawarin mo po ako, Panginoon, kung ako man ay nakagawa ng mga pagkakamali, nakapag-isip, nakapagsalita ng hindi maganda laban sa aking kapwa. Isinasamo ko po na pakalinisin mo ang aking puso, ang aking isipan, nang sa gayon ay malugod ka, Panginoon. At
Ganon din naman po, Panginoon, humihingi po ako sa inyo muli ng tulong. Tulungan niyo po ako na may pahayag ko ng maayos ay inyong mga salita at hindi po ako ang makita, kundi ikaw lamang, Panginoon. Tulad po ni Esteban na ang nakikita nila ay mukha ng isang anghel. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo dumako doon sa ating pagbubulay-bulayin sa umagang ito, hayaan niyo po munang ibahagi ko sa inyo kung ano nga ba talaga ang evangelism. Yan. Sa Tagalog po, ang evangelism ay pagbabahagi sa ibang tao ng mabuting balita tungkol sa ginawa ni Jesus, ni Jesucristo, para iligtas ang mga makasalanan. Para magawa ito, kailangan nating ipaliwanag sa mga tao na ang Diyos ay banal. Makikita natin yan sa 1 John chapter 1 verse 5, na siya ang lumikha ng lahat ng bagay. At makikita naman natin yan sa Genesis chapter 1 verse 1. So yan ang ibig sabihin sa Tagalog. Pero sa wikang Ingles po, ang evangelism, it is a divine command from a sovereign God with absolute authority. Makikita natin yan sa Gawa chapter 1 verse 8. Ito po ay isang dakilang utos, command, no? Ang Diyos po ay hindi nagre-request sa atin. Hindi rin nakikiusap sa atin. Kundi ito ay isang utos, divine command from a sovereign God. Kapag sinabi natin sovereign God, ito yung dakila at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos with authority. No? May otoridad siya na ito ay iutos sa ating lahat na mananampalataya, na ibahagi ang salita ng Diyos. Diba? Yan yung tungkulin natin. Naalala ko nga pag sa Sunday school, sabi ni Pastor Bert, yung ating topic, God created man to serve Him. At isa sa paraan ng paglilingkod natin sa Diyos ay ang magbahagi ng salita ng Diyos. At ito rin ay it is a command tempered by love. Kahit na ito isang utos, with authority, di ba? Pag ang Diyos nag-utos, may otoridad yan. Kung ang Pangulo nga, President of the Philippines, may authority yan. Kahit nga barangay captain lang, may authority yan, di ba? What more ang ating Panginoon pa? Pero, ito ay tempered with love. Associated with love. Sabi nga doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bagamat command, pero may kasamang pag-ibig. At doon pa rin sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nang tayo'y makasalanan. Di ba? Kahit na yung dakilang command, meron siyang pag-ibig. Okay. Nabubuhay tayo sa mundong ito na puno ng kadiliman. Sabi nga, darkness. Ang pumapalibot dito sa mundong ito. Bakit? Kasi etong mundong to ay makasalanan. Sabi nga, lagi ni Pastor Bert, tayo ay nakatungtong pa rin dito sa mundo na kontaminado ng kasalanan. Andito lahat ang sakit, pait, paghihinagpis, pagdurusa, mga tukso, nandito na lahat sa mundo na ating kinatatayuan. Kaya madalas sa mga tao naghahanap ng solusyon. Di ba? Naghahanap ng solusyon. Ang iba naman, sa kagustuhan nilang takasan
ang lahat ng mga problemang ito, na bumabaling sila sa iba. 'Di ba? Bumabaling sila sa iba, binabalingan nila ang droga kung minsan, kasi gusto nilang takasan yung problema sa mundo. Malay natin, marami silang problema. Kaya ngayon, ang solusyon nila ay bumaling sa drugs. Ang iba naman, bumabaling sa pag-iinom. 'Di ba? Sabi nga, pag nakainom, nakakalimutan ang problema. Ang iba naman, bumabaling sa sugal. At ang pinaka-worst, yung iba, bumabaling sa pagpapakamatay. Kinikitil nila ang sarili nilang buhay. No? Naghanap sila ng solusyon na lalong nagpapahamak sa kanila. Ayon nga po sa statistics, may nabasa ako, ang taas daw ng porsyento ng pagpapakamatay, ng suicide. Hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Nakakala natin, ang sarap-sarap ng buhay doon. Pero marami pong dumaranas ng depression. Di ba? Kapag po naranasan natin yung depression, parang nire-reject na natin na mabuhay. Nire-reject na natin ang lahat. No? Ayaw mo nang kumain, ayaw mo nang mabuhay, hanggang sa kitilin mo na ang sarili mo. No? Kung alam lamang ng ibang tao, maging tayo, na iisa lang ang solusyon sa lahat ng mga problemang ito. At ano ang solusyon? Alam na nating lahat, ang salita ng Diyos. Kaya ngayon, inutos ng Diyos na ibahagi ang salita ng Diyos. Sabi nga, be a blessing, share the gospel. Kung alam lang nila ang message ng buhay ni Jesus, ang pagkamatay niya, no? Yan ang pipigil sa atin para't na maranasan natin ang lahat ng mga problemang yan. No? At gusto ng Panginoon na tayong mga lingkod ng Diyos, gamitin niya para magpahayag ng salita niya. Maging witness tayo. Sabi nga doon sa tekstong binasa natin, maging witness tayo sa Jerusalem, Judea, at Samaria. No, wala naman tayo sa lugar na yon, di ba? Nandito tayo. Kaya yung Jerusalem natin, etong community na ating tinitirahan. At yung Judea at Samaria naman natin ay sa iba't ibang lugar. So kahit saan tayo pumunta, ibahagi natin ang salita ng Diyos. No? Lahat yan, kahit sa trabaho, no, sa kaibigan, may kakilala ka, sa pag-uusap nyo, i-share mo. Isingit natin yung salita ng Diyos. Ayon nga sa Acts chapter 1 verse 1 to 8, no, subalit kung mapapansin natin dun sa ating binasang teksto, merong isang nagsakripisyo ng buhay. No? Bakit sila nagkawatak-watak? No? Alam na natin kung sino yon. Si Esteban. Kilala na ba natin si Esteban? Amen. Di ba? Kilala na natin si Esteban. Siya yung lalaki na puspos ng Espiritu Santo. Siya yung lalaki, isa sa mga lalaki na pinili. Di ba pumili sila ng 7 lalaki para mangalaga doon sa mga balo sa pagpapakain. Isa siya sa 7 yon. At siya, naging witness siya. Kahit na hindi siya apostol, nangaral siya. No? Sinabi natin na ang buhay niya ay namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa totoo nga, pag nangangaral siya, ayon sa manabasa ko, no, pag siya'y nangangaral, ang nakikita sa kanya ay hindi siya, kundi ang mukha ng anghel. Kaya naman galit na galit yung mga Pariseyo dahil sa galit nila kay Esteban, hinuli nila ito, no, at hinatulang mamatay sa pamagitan ng pagbato. No? At yan ay sinang-ayunan ni Saulo. Kung kilala ninyo si Saulo, grabe talaga si Saulo. Noon
noong hindi pa siya tinatawag ng Diyos. Okay, binato siya. Habang binabato siya, no, hindi siya nakaramdam ng sakit. Mababakas sa mukha niya na walang pain, walang sakit. Bakit? Kasi nakapokus siya sa kalangitan kay Jesus. At nakikita niya na bukas ang kalangitan. Nakita niya ang ating Panginoon na nakatunghay. Kaya siya'y sumisigaw, no? Tingnan nyo, bukas ang langit. Nakikita si Jesus. Kaya walang pain siyang naramdaman hanggang sa siya ay namatay. Alam nyo, hindi na sayang yung buhay ni Esteban. Dahil sa kanya, nagpatuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. Diba? Nagpatuloy yon dahil sa kanya. Para bang ginawa siyang sacrificial. Alam natin, di ba, yung sacrificial. Dahil sa kanyang kamatayan, hindi huminto ang mga mananampalataya. Maging nagkawatak-watak man sila, kasi sabi dyan, ang iba napunta sa Judea, ang iba napunta sa Samaria. At yung mga apostol, tulad ni Juan, no, nila Apostol Pedro, naiwan sa Jerusalem. Bakit naiwan? Kasi doon sila naka-assign, kumbaga inassign sila doon. At yung mga mananampalataya na iba, napunta sa iba't ibang lugar. No? Imagine nyo, si Stephen, 29 years old lang, namatay na. Pero, ang issue dito, hindi yung ikli ng buhay niya o haba ng buhay niya. Ang issue, naging lingkod siya ng Diyos. Naging witness siya. Naging saksi siya at ipinangaral ang salita ng Diyos. Di ba? Hindi porke matanda ka na wala ka namang ginawa. Di ba? Hindi ka naman nangaral. Kaya hindi dito issue yung bata o matandang namatay. Meron na akong narinig na kwento. No? Isang kwento na, alam niyo, mga kwento-kwento. No? Sabing ganon, isang araw daw, may pastor na nagmamadali. Nagmamadali siya kasi may flight siya Pupunta siya sa ibang bansa. 2 minutes na lang, no, aalis na yung eroplano. Dahil late na siyang dumating, hindi siya nakasakay. Hindi siya pinayagang sumakay. Pag alis ng eroplano, nag-crash, sumabog, patay ang lahat ng mga pasahero. Yung pastor na na-late, blessing, kasi nabuhay. Ngayon, nag-witness siya, nagpapatotoo siya, doon sa kanyang kwento, yung anak pala ng pastor na isa nandun sa eroplano. Medyo bata pa rin, kasama din sa namatay. So ngayon, anong maiisip natin doon? Mabait ba ang Diyos? Kasi doon sa pastor, kasi hindi siya nadamay, hindi siya namatay, o hindi siya mabait doon sa namatay na bata pa? No? Ano kaya? So sabi, doon sa narinig kong kwento, hindi rin issue yung bata pa. Dahil yung anak ng pastor ay naging witness sa loob at labas ng kanilang church. So, nangaral, naglingkod. So, alam na natin kung saan siya pupunta. Diba? Okay, no? Hindi ko naman sinabing huwag tayong malungkot kapag may namatay. Hindi yon. Hindi yon ang issue, kundi ang issue, naging witness ka ni Jesus. Nangaral ka. Diba? Bata ka man o matanda ka man na namatay, naging saksi ka ni Jesus. Naging kalugod-lugod ang buhay mo nung ikaw ay nabubuhay pa. Okay. So ngayon, bago sila dumating doon sa Samaria, between doon sa Jerusalem, Judea, Samaria, meron na namang isang namatay. Sino yung namatay na yon? Si James o si, ano ba sa Tagalog? Santiago. Ayan. Pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral ng Diyos. Etong dalawang ito na nagsakripisyo, si Esteban at si James,
o si Santiago, hindi nawalan ng halaga. Bagkus sila yung naging dahilan para lalong lumaganap ang salita ng Diyos. Ang sabi nga, yung blood ng martyrs katulad ni Esteban at ni James is a seed of church. No? Sila yung dahilan kung bakit lumaganap ang salita ng Diyos. Kasi ginamit sila ng Diyos, hindi para wala lang, no? Hindi lang ganon, kundi maging daan sila ng lalong paglaganap ng salita ng Diyos. Sa kasalukuyan nating panahon, no, tayo, i-reflect din natin yung buhay natin. Naging kasangkapan ba tayo ng Diyos sa pagpapalago ng kanyang salita? No? Amen. No? Mabuting balita yan. Di ba? Tayo, hindi lang tayo nakinig, hindi lang natin nanggap, kundi tayo ay nag-share din. No? Wala man tayo sa Judea, dito sa loob ng community natin. At kung sakali, no, wag naman, sinabi ko na, wag naman, na tayo yung mawala na, magiging tatak natin yun. Kalimbawa, namuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Saan natin i-share, no, yung ating mga salita ng Diyos? Kailangan ito, share the gospel to all people, to all circumstances, and all the time. So wala tayong pinipiling lugar. Wala tayong pinipili na circumstances. Basta meron tayong chance, no, mag-share ng salita ng Diyos. Kasi ipaunawa natin sa kanila na hindi lang ito yung mundo natin. No? Na ang Diyos ay nagpiprepare sa atin mas greater dito sa mundo natin. Ayan, ano? Lahat tayo, inilalaban natin yung buhay natin di ba? Bilang ina, inilalaban natin yung anak natin, no? We wrestle in life, sabi nga, about everything to survive. Kapag sinabi nating wrestle, ipinaglalaban yan. Para bang wrestling, di ba? Ang wrestling, labanan yan. Matira-matibay. Sa atin, inilalaban natin ang ating buhay. Inilalaban natin ang ating trabaho, ang negosyo natin, ang asawa natin, di ba? Para manatili yan sa atin at hindi tayo palitan. Di ba? Inilalaban natin yan. Maging yung mga anak natin, inilalaban natin yan. Pinag-aaral yan, tinuturuan para maging maganda ang buhay. Para saan ka ba nag-aaral? Ano ba ang intention mo? Ba't ka nagtatrabaho? 'Di ba? Ano yung gusto mo? Pero alalahanin natin na ang Diyos inilalaban din tayo. But God provides for us to thrive in wrestling for the soul of men that they might not die. Di ba? Kung tayo, nilalaban natin yung sarili, yung mga anak natin, what more pa ang ating Panginoong Diyos? Nilikha niya tayo, minahal niya tayo, tapos mapapahamak lang. Kaya nga, ibinigay niya yung kanyang anak, no, para matubos tayo sa kasalanan. Ayan. Ang ating primary calling ay hindi lang para mabuhay dito sa mundo. Hindi lang para magpasarap sa buhay. Di ba? Ang ating primary calling ay magbahagi ng salita ng Diyos. Paglingkuran natin siya ng buong puso para ang purpose, no, ay mapulfill natin. Ayan. Hindi tayo para lang na mag-enjoy maupo lang dyan, makinig. Pag nakinig ka, tumimo sa puso mo, kinakailangan mo tong i-share. Okay, balik tayo dun sa ating teksto. Pahaba yung introduction. Okay, number 1, where God brings us. Saan tayo dadalhin ng Diyos? Ito po yung pag-uusapan natin. Where God brings us. Number 2, when God tells us. At number 3, faithful
no matter what. 'Di ba? Saan, kailan, at paano tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Balikan po natin yung ating teksto sa Acts chapter 8, verse 1. Basahin ko muna yan. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Sa makatwid, si Saulo yung dahilan. Di ba? Nang araw na yon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumampalataya ay nagkawatak-watak at nagpunta sa iba't ibang lugar na lupain tulad ng Judea at Samaria. So saan tayo dapat mangaral? Sa iba't ibang lugar. Tulad ng Judea at Samaria. Yan. Dahil ang mga apostol, nakabase sila sa Jerusalem, kaya doon sila. Ang ibang mga mananampalataya ay sa Judea at Samaria. Sa tingin nyo ba, aksidente lang yung pagkakapunta nila sa Judea at Samaria? Aksidente lang yung lahat ng naganap? Hindi po. Yan ay plano ng Diyos. Di ba? Plano ng Diyos, lahat yan. Maging si Esteban. Tignan po natin sa Acts chapter 8, verse 2. Si Esteban na may inilibing na mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. No? Tayo, hindi naman sinabi ng Diyos na hindi naman tayo pwedeng umiyak. No? Pwede tayong umiyak kasi may damdamin tayo eh. Ang Diyos din may damdamin. Pero ang gusto ng Diyos, no, tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa ating paglilingkod sa Kanya. No? Kailangan at peace tayo. Kasi kung hindi natin mararamdaman yung damdamin ng mga tao, hindi rin tayo makakapag-share ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi tayo makakapag-share. Ba't ka naman makakapag-share? Hindi mo nga nararamdaman yung damdamin niya. Pero kailangan yun. Madama natin ang emosyon, ang damdamin ng kapwa natin para ma-share natin ang salita ng Diyos. Tignan po natin sa Acts chapter 8, verse 3. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad. Ibinilanggo ang mga mananampalataya, maging lalaki o babae. Okay, tuloy natin sa Acts chapter 8, verse 4. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar man sila magpunta. Sa makatwid, no, kung kilala natin si Saulo, Saulo po ngayon nagbahay-bahay eh. No? Hindi lang nakontento na dakipin, nagbahay-bahay siya at tinitignan kung sino yung mga mananampalataya. At kinakaladkad pa yan palabas ng bahay. Pinahihirapan, binibilanggo, at ang worst ay pinapatay. Okay? So ngayon, pwede naman sabihin ng mga mananampalataya na wag na tayong mangaral. Kasi ito nga yung dahilan eh. Bakit tayo inuusig? Ito nga ang dahilan. Bakit napunta tayo dito sa lugar na to? Pero, hindi ganon ang naging damdamin nila. Kundi, ipagpatuloy ang salita ng Diyos. Diba? Ipangaral. Ano ba itong salita ng Diyos na to na sinasabi natin? Ano bang meron? Tignan natin sa Romans chapter 1, verse 16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So sa makatwid, itong salita ng Diyos ang siya na magliligtas sa atin. Napakahalaga. Halimbawa, no, magbigay tayo ng halimbawa. Yung katabi mo, no, tingnan mo, di ba? Napakaganda ng mga katabi natin, di ba? Okay, mga beauty, no, gwapo, malusog, healthy, di ba? Pero wag yung katabi mo kasi yun na lang ibang tao, kaya yung iba. Nalaman mo na may cancer pala. Kaya nga sabi ko, wag yung katabi mo di ba? Nalaman mo na may cancer.
stage 7 agad. Di ba? Para wala na talagang lunas, mamamatay ka agad. No, stage 7. Ngayon, ikaw na mananampalataya ng Diyos, alam mo kung ano yung solusyon. Alam mo yung gamot sa Kanya. Once na sinabi mo sa Kanya yung solusyon na yon, tiyak gagaling yung may sakit. Okay, anong gagawin mo? Dalawa lang naman ang maaaring gawin. Maaari na wag mong sabihin yung gamot. No? Lalo na kapag asar ka sa Kanya. No? Ayan, sige, ganyan ka. No? Hindi ko sasabihin sa iyo yung gamot mo. No? Pangalawa, pwede namang mind your own business. Wala akong paki sa'yo. No? Business mo yan, business ko rin to. Okay? So, yun ang choices mo. Pero, kung talagang nagkikare ka sa Kanya, na gusto mo siyang gumaling, meron kang love sa Kanya, sasabihin mo sa Kanya. Di ba? Pero ang problema, ganito. Paano mo mamamahal ang isang tao kung hindi mo nadama ang pagmamahal ng Diyos? Una, kailangan mo munang madama. Di ba? Katulad nga ng laging sinasabi ni Pastora Mila, yung pag-ibig ng Diyos, ibinuhos na sa atin, sa puso natin. Kung may pag-ibig ka ng Diyos, pwede mo nang mahalin ang iyong kapwa. Di ba? Di ba napakahirap magmahal nang hindi naman kaibig-ibig? Napakahirap mahalin kung alam mong ganito siya, ganon siya. Pero dahil nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, bibigay mo sa Kanya ang pagmamahal din. Isi-share mo sa Kanya ang gamot. Alam nyo, hindi lang naman yung cancer ang usapan dito. Ang usapan dito ay eternal life. Kasi mamamatay din yan eh. Sample lang to ha. Sample lang. Okay, no? So ngayon, kung talagang nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, isi-share mo sa Kanya ang Word of God. Kasi ito ay eternal. Pang-eternal ito. Ang salita ng Diyos ay eternal. Tiyak na siya ay maliligtas sa apoy ng impyerno. Kasi nga, sineran mo siya ng Word of God. Di ba? Sabi nga doon sa isang talata ni Balagtas kilala niyo ba si Balagtas? May nakakakilala ba sa kanya? Okay. No? Kilala yan, lalo na yung mga nag-aaral. Sabi diyan, o pagsintang labis ang kapangyarihan. Pag ikaw ang pumasok sa puso nino man, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Ganun po ang salita ng Diyos. Pag pumasok sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, no, wala kang magagawa kundi mahalin ang iyong kapwa. Di ba? Ganon ang pag-ibig ng Diyos, ganon ang nagagawa ng salita ng Diyos. Okay, no? Next. Next tayo. Sabi dun sa talata ni Timothy, 2 Timothy chapter 4, verse 2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yan, mapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao. Palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Pasok po tayo sa pangalawa. When God tells us. Diba? Kailan, napapanahon man o hindi napapanahon, in season man or in season, kailangan nating ipahayag ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, susunod at susunod tayo. Kasi yan ang divine command ng Diyos. Tingnan natin sa Acts chapter 8, verse 26. Pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe. Si Felipe po, isa din po yan sa 7 lalaki na pinili, no? Kasama ni Esteban at ni James. Pumunta ka sa gawing timog, sa daan mula sa Jerusalem, papuntang Gaza.
halos hindi na yon dinaraanan ngayon. Alam nyo ba yung Gaza? Ito yung kuta ng mga Hamas ngayon. No, napakalayo na po niyan pala sa Jerusalem. Hiniwalay na po talaga yan sa Jerusalem. Pero ang sabi ng anghel ng Diyos kay Felipe, pumunta ka doon, no? At meron kang misyong gagawin. Ayan, no? Anong ginawa ni Felipe? Hindi po siya tumutol. Kahit na napakalayo niyan, hindi pa nga niya alam kung anong gagawin niya ron eh. No, wala pang sinasabi ang Diyos. Basta pumunta ka doon. Okay, ito ngayon yung kasunod. Sa Acts chapter 8, verse 27. Pumunta nga doon si Felipe, samantala isang eunuko na pinunong taga-Ethiopia ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng eunuko? Ang eunuko po, yun yung isang mahalagang tao na tagapaglingkod ng reyna ng Ethiopia. No, reyna ng Candice, no? Candice, sabi nga doon. Ito po yung mahalagang tao. Ano po sila eh? Mga black. Tama ko, no? Mga black sila. Ngayon, yung eunuko na yon, imagine nyo, black. Hindi naman siya, Hudyo. Pero, pumunta siya doon sa Jerusalem para sumamba. Para sumamba sa templo. Alam nyo, kapag ikaw ay isang eunuch, tagapaglingkod ka ng reyna, ingat yaman ka. Alam mo, ingat yaman, treasurer. At kapag ikaw ay naging isang tagapaglingkod ng reyna, kinakapon ka. Alam niyo yung kinakapon? Yung vasectomy. Hindi ko lang napag-aralan kung bakit kailangan kapunin. No, basta yun yung requirements para ka maging tagapaglingkod ng reyna. So yung lalaking yon, no, sabi ng Diyos, puntahan mo, sabi niya. Kasi ang eunuko na yan ay nakaupo sa karwahe, binabasa ng malakas mula sa isang scroll. Alam niyo yung scroll, yung ganun lang yon. Yung noong panahon kasi wala pang ganito eh. Wala pa. Scroll ang tawag doon. At binabasa ng malakas ang Book of Isaiah. Doon sa chapter 53, verse 7 to 8. Yan, no? Ngayon, habang nasa chariot siya o sa karwahe, nagbabasa siya ng Bible. Sabi ng Holy Spirit sa kanya doon sa chapter 8, verse 29 kay Felipe, sabayan mo ang sasakyang yan, utos ng Espiritu Santo. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig nga niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaiah. Dito papasok ngayon yung number 3. Faithful no matter what. Paano may papahayag sa pamagitan ng katapatan ng pananampalataya natin, katapatan sa Diyos, katapatan sa salita niya, kahit na anong mangyari. So, umakyat si Felipe doon sa karwahe at pinaliwanag niya ang magandang balita ni Jesus. Buong katapatan niyang pinaliwanag sa eunuko. Diba? Ipinakita niya ang kanyang pagiging matapat. Faithful no matter what. Ganon din po ba ang gagawin natin? Kahit anong mangyari. Kahit na sabi pa nga doon sa narinig ko, duguin ka man dyan. Diba? Ano man ang mangyari, kailangang ipahayag ang salita ng Diyos. Masakit man yan o hindi masakit, salita yan ng Diyos. Diba? At alam nyo ang nangyari, naliwanagan ang eunuko. No? Naliwanagan siya sa lahat ng mga agam-agam niya. At isa rin napakabuti ng Diyos mahimala talaga ang Diyos. Imagine nyo, disyerto yun Paano ka makakita ng isang tubig? Parang sapa. Sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng tubig, ng sapa.
Okay? Sabi ngayon ng eunuko, meron pa bang hadlang para ako ay magpabautismo? Wala. May tubig. Sabing ganon. Diba? So, ang sabi naman ni Felipe, maaari na ikaw ay bautismuhan. Pero, sumasampalataya ka ba sa Diyos? At ang tugon ng eunuko, oo. Sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Na si Jesus ang aking Panginoon, ang aking tagapagligtas. Kaya bumaba sila sa karwahe at binautismuhan si Felipe. Ito ay isang pagpapahayag, no? Kaya naman nagpabautismo si Felipe kasi tinanggap niya na si Jesus. Nananampalataya siya. Ito ay pagpapahayag na lamang sa public na siya ay kay Jesus. Ayan, no? So pagkaahon nila sa tubig, isa na namang himala ang naganap. Pagkaahon nila sa tubig, kinuha si Felipe ng Espiritu Santo ng Diyos. At hindi na siya nakita ng eunuko. At ang eunuko naman ay nagpatuloy sa paglalakbay na tuwang-tuwa. Masayang-masaya siya. Alam niyo ba kung ano nangyari kay Felipe? Akala ko na-rapture na siya. Kasi biglang nawala Dinagit, kinuha ng Espiritu Santo. Di ba? Pero hindi pala. Hindi siya na-rapture. Namalayan na lang ni Felipe na siya ay nasa bayan ng Azoto. O imagine nyo paano siya mapupunta kaagad doon sa bayan ng Azoto kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. At doon ay muli siyang nangaral. Sa lahat ng bayan na kanyang dinaanan ay nangaral si Felipe. Di ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, no? Tayo ba ay tulad ni Felipe na mangaral ng salita ng Diyos? Nasa puso ba natin? Imagine nyo si Felipe, hindi naman siya apostol Di ba? Hindi siya apostol, pero nasa puso niya ang salita ng Diyos. Where God brings us, kahit saan po tayo mapunta. Dala-dala natin ang salita ng Diyos. When God tells us, kahit na hindi panahon o napapanahon man, kailangan nating ipamalita ang salita ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa pagiging faithful natin sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay lagi nating ipamalita saan man tayo pumunta, sapagkat ito ang kaligtasan. Bilang pagtatapos, ipagpatuloy natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipagpatuloy natin ang ating laban, di ba? Ang ating laban para tayo ay magtagumpay. Naghihintay lamang ang maraming kaluluwa na bahaginan natin ng salita ng Diyos. Nakilala natin sang Diyos, naligtas tayo, kaya naman ibahagi din natin ito sa kapwa natin. Amen. Okay? Pwede bang kantahin po muna natin yung inawit natin kanina? O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Salamat po sa mga salita mo na aming narinig ngayon.
Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat binigyan niyo kami ng pribileyo, Panginoon, para i-share ang iyong salita sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, nawa itanim mo sa bawat puso ng naririto, Panginoon, na kailangan naming ibahagi ang salita ng Diyos. Be a blessing, share the gospel. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayong makaupo at ngayon naman po dadako tayo sa pagkakaloob ng ating mga ikapu. Purihin po natin ang Panginoon sa mensahe na ating narinig sa umagang ito. Sabi po sa John 14:15, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos." Katulad ng isang nagmamahal, lahat ng gusto ng kanyang minamahal ay kanyang ibibigay at susundin. Tulad nating mga Kristiyano na nagmamahal sa ating Panginoong Hesus, nararapat lamang na sundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos. At isa na dito ang pagbibigay ng ikapu. Ang pagbibigay ng ikapu ay isang paraan ng ating pagsamba at pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang nagmamahal ay nagbibigay. Tayo po'y tumayo at manalangin. Panginoon namin Diyos na buhay, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig. Naririto po ang iyong mga anak na handang magkaloob at magbigay sa iyong iglesia. Panginoon, basbasan at pagpalain mo po ang mga kaloob at maging ang mga kabuhayan ng iyong mga anak. Nang sa gayon po, magamit po sa inyong iglesia ang mga kaloob na ito upang patuloy na lumago ang gawain sa lugar na ito. Muli po, ang papurit pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Ang ay totoo, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Ngayon naman po, makakatunghay tayo ng isang family presentation na nagmumula sa Pusta Family. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa pamilyang ito. Low. Low. Pakanta pa nga. Yeah. Tara dito. Tara na. Kulang kami. Low. Hello. Ayun, magandang umaga sa inyo. Hindi namin ito napagandaan. Kami inaakay lang ng aking bunso. Ayun nga. Ito, kanta namin pang ano to, pang mahal na araw, bahala na kayo. Ayan, game. Yung Bible verse po namin, sama-sama na po, ano po, yung nabasa ko lang po kayo. Nalimutan ko po yung verse pero alam ko po yung context. Ano po, pagmasdan nyo ng pagkaligaya at
at magsithang magkakasama. Ay, masdan nyo ng pagkaligaya ang magkakapatid na magsithang magkakasama sa pagkakaisa. Yun po. Yung kaantayin po namin is, alam niyo naman to, familiar po sa inyo. Kaantayin po namin is Kay Buti-Buti Mo. Ang inoon. Ayun lang po yung alam kabisado namin eh. Okay. Hindi kasi kami nakapag-ready. Game. Ay, tawa. Ano? Gina. 1, 2, 3. Kay Buti-Buti Mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang kahabay magpawalang hanggan. Amen! Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos na Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay Ayan na. Maraming salamat. Pasensya na talaga kayo. Kung tanggot sinayaw na namin. Wala eh. Salamat po. Maraming salamat. Pasensya na. Praise. Yan po, maraming salamat po sa Pusta Family. Nawa po, hindi lang po to yung una at huli, pagkos ito pa lang po yung pasimula po. Yan po. Meron pa po next year. Yan po, para po sa ating schedule po sa every Sunday po. Pre-service prayer po, 7:30 to 8 a.m. po. Morning devotion, 8 to 8:30 a.m. Sunday school po, 8:30 to 9:20 a.m. Sabay-sabay po yun, yung adult, youth, and young couple. Worship service po natin, 9:30 onwards po. Yung choir practice po, Sunday, 2 p.m. po. Pero kung may changes po sa schedule nila, to be announced po yon. Ang praise and worship po, tuwing Saturday po, 2 p.m. din po. To be announced din po kung may changes po sa kanilang schedule. At every Saturday po ng umaga, 5:30 hanggang alas 7 ng umaga, meron pong intercessory prayer po ang mga prayer warrior po. Kung sino po yung nais dumalo, welcome po kayo. At every Wednesday po, may midweek service po tayo, 5:30 hanggang 6:30 p.m. po. Tuwing Wednesday po yan, inaanyayahan po ang lahat na dumalo, yung mga may free time po. At sa Sunday po, yung opening prayer po natin, si Sister Edith Peñaranda. Speaker po natin next Sunday, si Pastor John Peñaranda. Ang pastoral prayer po natin, si Pastora Mila. Ang offertory prayer po, si Sister Lani. Ang next family presentation po, Almasan Family. At sa next po, ang flower offering po natin, si Sister Ranky Aro. Kung gusto nyo mong magpa-arrange ng flower, look for Kuya Nonoy po para hindi na po kayo umakyat pa sa taas. Pwede naman na po si Kuya Nonoy. At meron po tayong burial plan po, as low as 250 per month po. Kung sino po yung mga interested sa burial plan po, hanapin nyo lang po si Pastor Bert. Gayon din po yung ating Project Hagay, patuloy po nating suportahan. Meron po tayong 5 pesos per day po. At 35 pesos per week po. Kay Sister Miles naman po ito. At yung ating membership form po, na kay Sister Miles din po, kung sino po yung gustong kumuha po. At mamaya na po yung ating
Women's Anniversary po, alas 2 po ng hapon. Inaanyahan po, lalong-lalo na po yung mga kababaihan po na umatin po. At gayon din po, napag-usapan na rin po yung ating Christmas party po at napagkasunduan po ito sa December 17 po. At meron po tayong contribution para po sa pagkain, 200 per head po. Yung mga bata po, sagot na po ng church yan. At meron po tayong 300 pesos na contribution per family naman po to para dun sa ginagawa natin yearly na pagbibigay ng gift sa mga bata po. At ang cleaners po sa Sabado, ang men po. Ay, yung couple po pala, ang cleaner sa Sabado po. Yan, kung wala na po, inaaniyahan ko na po si Pastor Jan para po sa benediction. Tayo po ay tumayo lahat at magkalupo tayo sa mga tutulungan natin. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri sa Diyos ang dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin Opo, Panginoon, tunay na napakabuti mo sa amin kung kaya kami ay naririto bilang pagtugon sa kabutihan mo. Kami po ay sumamba sa inyo sa espiritu at katotohanan sapagkat ito yung nais mo na gawin namin na yung mga anak. Ama, maraming salamat po sa mensahe na iyo pong pinahatid sa amin sa umagang ito sa pamagitan ng inyong lingkod na si kapatid na Beron. Dalangin po namin sa iyo, O Diyos, na ang buhay niya ay patuloy mong gamitin sa paglilingkod sa inyo habang siya ay may buhay at lakas at gayon din, Ama, maging mabuting patotoo sa kanyang sambahayan at nasa ganon, Panginoon, lahat ng kanyang kasambahan sa tahanan, Panginoon, ay madala niya sa inyong banal na harap. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita na aming napakinggan namin na ito po ay tumimo sa aming mga puso upang sa ganon makapamuhay kami ayon sa nais mo at kami rin, Panginoon, ay makapagbahagi nito sa iba. Saan man kami dumako, napapanahon man o hindi, O Diyos, ay amin pong may pabahagi ang iyong kabutihan sapagkat ikaw yung Diyos na napakabuti. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tanggapin ninyo ang mga biyaya na nagmumula sa salita ng Diyos na inyong napakinggan at maging buhay ninyo ito araw-araw sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Kung kaya pagpalain niyo, Panginoon, ang kalang buhay, ang kalang kabuhayan, kaya naman sa oras na ito, kami, O Diyos, ay lubos na nagagalak, nagpupuri sa iyo sapagkat nararapat ka lamang na aming papurihan at dakilain. Kaya naman, Panginoon, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, ay amin pong ibinabalik sa inyo at ipinagkakatiwala ang lahat-lahat sa aming buhay upang kami naman ay makapamuhay ayon sa nais mo. Kaya, Ama, salamat po. Ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba ay sa iyo lamang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.
magandang tanghali po sa bawat isa. And God bless you. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. To God. Yes, Lord. Yes. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved us. With His power He has raised us. To God be the glory for the things He has done. Yes, Lord. Thank you. Hallelujah. Purihin. Maraming salamat po sa inyo.